Naranasan mo na ba nung nag-take ka ng exam, hindi mo nabasa yung instruction, pero confident ka na tama ang lahat ng sagot mo? Kadalasan sa mga exam, ang madalas na instruction, encircle or bilugan yung tamang sagot. Kaya naman, kapag nag-take na tayo ng exam, expected natin bibilugan, kaya binulugan natin. Pero sa paglipas ng panahon, yung mga teacher natin ay nagkakaroon ng technique kung paano nila matitest yung pagiging masunurin ng estudyante nila sa mga instruction, lalo na sa exam. Kung dati, bibilugan lang, ngayon, meron ng guguhitan, meron ng mag-drawing ka ng star or ng square, or meron ng i-check mo na lang. At sa pamagitan nun, natitest yung estudyante nila kung ito ay masunurin. Mapapansin natin that in every exams or test paper, there's always an instruction to read in order for us to answer the questions correctly. Alam mo man yung sagot, pero mali yung paraan ng pagsagot mo. Mali pa rin yun. Kailangan alam natin yung tamang instruction. The same thing din po sa pagsunod natin sa Panginoon. Merong instruction ang Diyos sa atin kung ano yung mga dapat natin gawin. Hindi tayo basta gawa na lang ng gawa. Hindi tayo basta-basta kilos ng kilos kung walang instruction ng Panginoon. We must listen to instruction and do our best to learn. Proverbs chapter 23 verse 12. Apply your heart to instruction and your ears to words of knowledge. Ano yung dapat natin gawin upang masunod natin ang tama? Yung sinasabi ng Panginoon sa atin patungkol sa instruction na ibinibigay niya sa atin. Number 1, listen carefully. Makinig tayo mabuti sa instruction ng ating Diyos. Ang sabi po ng Panginoong Kristo sa Ebanghelyo ni Juan, John chapter 10 verse 16, ang kanyang mga tupa ay nakikinig sa Kanya. So kung ikaw ay tupa ng Panginoong Kristo, kailangan nakikinig ka sa sinasabi niya. God has always a revelation to His children. So dapat pakinggan natin mabuti kung kapahayagan ng Diyos sa atin. Kagaya ni Samuel nang siya ay tawagin ng Panginoon, bagamat hindi pa niya nakikilala ang tinig ng Diyos, subalit pinakinggan niya yung tinig ng Diyos sa kanya at nakilala niya ang Panginoon. Ganyan din po sa atin. Let us listen carefully to the instruction ng Panginoon. Number 2 is read carefully the instruction. Basahin natin mabuti. Hindi basta basahin lang, kundi basahin mabuti. Ang sabi nila, binigyan nila ng ibig sabihin yung Bible, B-I-B-L-E. It means basic instruction before leaving the earth. So, yung Bible ang ating instruction. Kailangan basahin natin ito upang malaman natin kung ano yung mga gagawin natin upang hindi tayo magkamali sa pagsunod natin sa ating Panginoon. At walang ibang aklat na magtuturo sa atin yan, kundi ang Biblia lang. Yan ang salita ng ating Panginoon. According to the book of Joshua chapter 1 verse 8, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. So, salita ng Diyos ang instruction sa atin. Salita ng Diyos ang nagbibigay ng instruction kung ano yung mga dapat natin gawin at tiyak na ikagiginhawa natin ito at magkakaroon tayo ng mabuting kawakasan. That is according to His Word. Number 3 is response correctly according to the instruction. Tuparin natin or sundin natin ng tama kung ano yung sinasabi sa instruction na ibinibigay sa atin. The Lord Jesus Christ said sa Matthew chapter 7:21, hindi lahat ang nagsasabi, Panginoon, Panginoon, ay makakaparoon sa langit, kundi yun lamang gumagawa ng kalooban ng kanyang Ama na nasa langit. So, hindi sapat na tawag lang tayo ng tawag sa Panginoon. Kailangan gumagawa rin tayo, ginagawa natin yung kalooban ng ating Panginoon. Remember that if we listen, if we read, and if we respond correctly to the instruction, we will never go wrong in obeying God's will. Lahat na tayo gustong makapasan. Lahat tayo gustong makapunta sa langit. Lahat tayo ayaw mapahal. So, ang susi po doon, makinig tayong mabuti, sumunod tayong mabuti, basahin natin mabuti yung sinasabi ng ating Panginoon.
dahil ang makakarating lang sa langit ay yung gumagawa ng kalooban ng Diyos. Lagi po nating tatandaan na ang instruksyon ng Panginoon ay nasa kanyang mga salita, sa banal na kasulatan ng ating Diyos. Kaya kung naghahanap ka o nagtatanong ka, ano ba ang kalooban ng Panginoon, ano ba yung pinapagawa sa'yo ng Panginoon, basahin mo yung instruction niya. Nandun lahat upang hindi tayo magkamali. May the Lord bless you and keep you to